Pagkatapos ng selebrasyon ng Independence Day sa Naga City, bumalik agad sa Maynila si Pangulong Aquino para pangunahan naman ang tradisyonal na venue sa Palasyo ng Malacanang. Ang okasyon ay dinaluhan naman ng mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Diplomatic Corps o Diplomatic Community. Dito, binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng presensya ng mga kinatawan ng bansa para ibayo pang mapagtibay ang ugnayan. Yan ang balitang tinutukan naman ng aming kasama si Elena Luna. Tinawag ni Pangulong Aquino na hindi lamang pagdiriwang kundi pagkilala sa sakripisyo ng mga dakilang Pilipino ang ika-116 na kalayaan ng Pilipinas. Sa ginawang bandenur sa Malacanang, muling pinasalamatan ng Pangulo ang diplomatic community sa kanilang pakikiisa sa Pilipinas. Nagpasalamat siya sa kanilang tulong sa adhikain para sa kapayapaan at sa patuloy na pag-alalay sa mga Pilipino habang bumabangon mula sa bagyong Yolanda. Time and again, the international community has reached out to the Philippines. It was clear in the assistance given by so many countries throughout our peace process. This was clear in the global outpouring of sympathy and assistance for the Filipino people in the aftermath of Typhoon Haiyan. Assistance that continues to this very day. All these underscore the principle that characterizes our collective actions, solidarity that leads to the benefit of all. Sa kanya ring naging mensahe, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa ibang mga bansa. Sinabi niya na sa pamamagitan nito, nabibigyan ng mga oportunidad ang mga Pilipino na lumago. Ibinahagi niya ang responsibilidad bilang Pangulo na itaguyod ang kapakanan ng Pilipinas nang naaayon sa batas sa paraang hindi ipinipilit sa ibang bansa. A fine balance must be struck to avoid interfering in others' affairs. This can be achieved by rendering genuine and meaningful assistance rather than by imposing our own views and policies on others. This can be achieved through sincere cooperation. Indeed, the world is united by more than just the interconnectivity by technology. We are united by a commonality of purpose, how to overcome inequality, injustice, and conflict, and thus foster lasting progress, peace, and stability in an environment that truly upholds the rule of law. Si Archbishop Giuseppe Pinto ang nagbigay ng tugon muling nakiramay ang international community sa mga survivors ng bagyong Yolanda. Binalikan ng Apostolic Nuncio ang mga nangyari nitong mga nagdaang buwan, kabilang na ang pagiging host ng Pilipinas sa World Economic Forum on East Asia at ang paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. We know well that the path to peace is covered with thorns and roses, but your declaration that we have before us a path that can lead to a stable change in the island of Mindanao communicates the optimism and enthusiasm of gathering roses without suffering injury from the thorns. Therefore, Mr. President, we hope for a future prosperity and cooperation with all those who are directly involved in this bold enterprise of priceless civic value. For us, representatives of governments and international organizations, this is our highest aspiration, to share peace with the peacemakers. Ang bandenura ay isang tradisyon sa palasyo na ginagawa ng Pangulo para sa mga miyembro ng Diplomatic Corps. Bukod sa diplomatic community, dinadaluhan din ito ng ibang opisyal ng gobyerno gaya ng mga cabinet secretaries, mga senador at congressmen. 2 beses ito ginagawa kada taon sa Malacanang. Una tuwing Enero bilang pagsalubong sa bagong taon at pangalawa tuwing araw ng kalayaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.